pero sobrang dami na naming natutunan from religion, pagkain, kultura ng mga Chinese. Talagang sobrang dami na at marami pa kaming dadaanan. The majority of the immigrants at that time. What can you say about the tour so far? The tour? Yes. I like it very much, and I think that our guide is very good. He's very easy to follow, and you understand, very interesting. I like it very much. Everything throughout the tour has been interesting. Samantala, dito sa isang kainan, ipinakita sa mga turista kung paano nila ginagawa ang kanilang specialty na dim sum. Maya-maya pa, nilantakan na ng mga turista ang inihandang dim sum para sa kanila. Bukod sa business establishments, sa isang sulok na ito naman makikita ang pagpapahalaga ng mga kababayan nating Chinoy sa kanilang pananampalataya. Kung mapaghimala daw itong Santo Cristo de Longos, yun ito, isang napakagandang example nung sinasabi kanina na parang naghahalo yung Christianism at Buddhism. Kasi yung mga nagpupunta rito, karamihan Katoliko, pero nagbo-burn pa rin sila ng incense habang nagdadasal. Nakikita mo ang kasaysayan ng Binondo sa mga gusali na nakatayo dito. At mapapansin mo, ang landmark, ang pinakasikat na gusali sa Binondo, sa Chinatown, ay yung simbahan ng Binondo. So ang Chinatown, hindi lang siya purong inchik. No? Kaya nga ang tawag sa kanya Chinoy kasi nagsanib ang kulturang lokal, no? At ang kulturang inchik. Taong 1594 nang maitayo ang Binondo ng Kastilang si Luis Perez de Dasmariñas. Sadyang itinatag ang komunidad na ito para sa mga Sangle o Chino na nasa Maynila noon para mga lakal. Ang portion kasi ng Binondo ngayon na bahagi ng Maynila ay nung araw ito ay mababa kasi palibasan sa tabi dagat, kaya ang nangyayari, lagi siyang nababaha. So kailangan tambakan. In a way, naging binundok ang tawag nila. Tinawag din ong extramuros ang Binondo. Ibig sabihin, sa labas ng pader. Dahil ito raw ang syudad na binuo sa labas ng Intramuros na nooy sentro ng pamahalaan ng mga Kastila. Sa tinagal ng panahon, ilang mga gusali pa rin ang nakatayo dito sa Binondo. Gaya na lamang ng gusaling ito sa Plaza Cervantes na higit 100 taon na ang tanda. At ang isang ito sa Juan Luna Street na ngayon pawang abandonado na. At bilang pagsalubong sa pagdiriwang ng Chinese New Year nitong nakaraang linggo, tulad ng inaasahan, muli na namang dinagsa ng mga turista ang Binondo. Parang inaalay sa Buddha nila ba? Para marami daw darating sa isang taon. Inaalay sa lamesa. Year of the water snake, lucky daw ang swan. Kaya bibigyan ako ng swan. Para sa good health. Tapos para sa wealth. Para laki kami lahat. Sabado ng gabi, marami ng tao ang nagtipon-tipon sa Chinatown para salubungin ang Year of the Water Snake. Meron ding programa sa kantong ito sa Ongpin. Pero habang nagkakasiyahan ng karamihan, si Ate Esther, tahimik na nag-alay ng dasal at nagsindi ng insenso. Since na ayun ang business, kasi kung ano mabuti para at least nakakatulong, di ba? At least okay naman, malaking bagay. Purong Pinoy si Ate Esther, may negosyong buy and sell. Dahil sa impluensya ng kaibigan Chinoy, naging panata na raw niya ang pag-aalay tuwing Chinese New Year. Dali lang naman sundin eh. Yung nakikita mo naman kung baga no, actual na ginagawa, di ba? Tapos minsan tinuturo, ito bilhin mo, ganun. Ganito paglagay mo, ganito. Ito yung sinusunog. Sindihan mamaya mga mga quarter to 12. Pagpatak ng alas 12, masigabong sinalubong ang Chinese New Year sa pamamagitan ng putukan at tradisyonal na dragon dance. Ang mga kababayan nating Chinoy dumagsa sa templong ito upang mag-alay ng panalangin. Si Ate Esther naman, sinumulan ng sunugin ang mga money paper sa labas ng kanyang bahay para daw lapitan siya ng swerte. Kinabukasan, mas dinagsa ang Binondo ng mga nais makipiesta. Linggo na ngayon at first day na ng 2013 para sa mga Chino at nakikita nyo naman napakaraming tao pa rin dito sa Binondo, Maynila na nakikiselebrate ng Chinese New Year. Maghapon umikot sa Chinatown ang Dragon Dance Parade. Siyempre, hindi kumpleto ang selebrasyon kung walang handa. Ay,
Ngayon, titikman natin ang pagkain sa isa sa mga pinakabago pero pinakasikat na restaurant dito sa Binondo. Let's go! Nagkaroon ako ng pagkakataong masilip ang kanilang munting kusina. Ngayon kasama natin si Chef John. Tuturuan niya tayo magluto ng... Noodle power. Fried noodles saka stir-fried chicken cubes. Kumanga ako dahil 3 iba't ibang dishes ang sabay-sabay niyang niluluto. Wala pang 30 minuto, handa na ang mga putahe. Ito ang kanilang stir-fried seafood noodles. Ang xiaolongbao, isang uri ng pork dumpling na may halong special Chinese herbs na siya raw nagpapasarap dito. At syempre, ang pampaswerte raw na dessert tuwing Chinese New Year na Osman soup na gawa naman sa giniling na bigas at may matamis na sabaw. It's sweet and round, which has more meaning to Chinese New Year. Okay, first natin itry. Ito muna. Ito yung stir-fried chicken cubes. Medyo on the salty side siya, but not too salty. Ano tayo medyo mahaba? Sarap! At kapag sa Chinese New Year, marami daw bumibili itong Osman soup. Parang meron siyang munggo sa loob. Good job, Chef John. Sunod ko namang tinungo ang Benavides para ituloy ang aking Chinese food trip. Dito sa Benavides Street, tabi-tabi ang tindahan ng pagkain at isa nga sa talagang dinadayo ng mga tao dito, itong fried siopaw. Imbis na sa steamer iluto, sa malaking oven na ito niluluto ang mga siopaw. Ang kalasya din siya ng normal na siopaw. Pero dahil nga parang toasted yung ilalim niya, parang mas malasa yung tinapay. Isa pang dinarayo nito ang bicho-bicho. Masarap siya. Parang siyang donut. Hanggang sa matapos ang araw, hindi natapos ang pagdiriwang sa buong Chinatown. Tuloy ang kasiyahan. Pinoy man, Chino o mga dayuhan, lahat nagdiriwang at pare-parehong umaasa na magiging masagana ang pasok ng Year of the Water Snake. Mula sa simpleng pagkain at negosyo, dito sa Binondo, mararamdaman mo talaga ang kulturang Chino. Gaya ng ibang lugar sa bansa, marami na rin nagbago dito sa Binondo. Pero kung may isang mananatili sa lugar na ito, marahil ito ang matiwasay na pamumuhay ng mga Chino at Pilipino. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Mav Gonzalez, kasama sa iisang brigada. Alam ko